Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga... Pag-aalala sa kalagayan ng anak na di umano'y ikinulong at ikinadena ng ama nito. Yan ang idinulog sa ating programa ni Ma'am alias Reyna ng Tagbiliran City. Nasa kabilang linya po si Ma'am Reyna. Ma'am Reyna, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Yes, ma'am. Ma'am, pwedeng bigyan niyo po kami ng karagdagang detalye. Bakit po ikinadena ang inyong anak ng inyong asawa? Yung ano po, kasi daw po, kuha ng motor kung saan dinadala yung motor. Kung sasakyan niya, Ilang taon na, ma'am, yung inyong anak po? 23 po. 23. Okay. But it doesn't mean you need to do that to your son, no? Or child. Babae po ba o lalaki po ang inyong anak, ma'am? Lalaki po. Okay. Ma'am, meron na po bang, na-i-refer niyo po ba ito sa police station? Wala O, po dito po, pa ma'am. lang Ayun po. lang. Diyan pa lang po, ma'am. Ma'am, pero yung anak niyo po, ay meron po ba siyang lisensya? Meron po ba siyang lisensya sa pagmamaneho? Normal po ba siyang bata? O nasa tamang edad? O nasa tamang edad siya, normal po ba siya sa kanyang physical at mental na kapasidad? Sa 80 po. Yung 23 years old niyo pong anak, ano po ang kanyang, kamusta po siya? Yung mental health niya, physical po niya, okay po ba siya? Nakakausap ba siya? Nakakausap ba siya ng Sabi po maayos? nila dati nung mga 17 pa siya edad. Nagbili daw po siya ng ano po, shabu. So, ma'am, Nagbili ibig ng sabihin, pero na-confirm po ba yan na ang inyong anak po ay na-involve sa pagdadrugs? Yun po ang sabi nila sa akin po kasi hindi ako doon nag-stay sa kanila eh. Okay. So, sabi po sa nakuha naming information, ma'am, ay na-rehab daw po dati ang inyong anak, no? Oo, ma'am. Dati, yun ang sabi ng nila po sa akin. Okay. So, opo. Kamusta naman na po ang inyong anak ngayon? Nakalaya na po ba siya sa kadena ng inyong asawa? Ano po, yung asawa ko po, wala siyang pakialam doon kasi may asawa na siyang iba. Nandiyan din nakatira sa kapitbahay ng lola mga anak ko. Oo, ma'am. Pero nakakadena pa rin po ba ang inyong anak hanggang sa kasalukuyan? Opo, pinakadingan nila kasi ang dahilan nila eh, ano daw, yung kumukuha daw ng motor kung saan-saan pinasakyan. Ma'am, pero may mental health issue na po ba ang inyong anak? Ibig sabihin, hindi na po ba siya normal mag-isip? Normal naman siya, ma'am, kasi nung umuwi ako dito, kasi naman siya. Okay. So, attorney, bago tayo humingi ng reaction bulat sa pinakamalapit na police stations, no? Pag ganito, attorney, na hindi na minor de edad, do allegedly, sabi ni ma'am, ay dating gumagamit ng drugs ang kanyang anak, tama ba na ikadena mo ang iyong anak na kaya mo siya kinakadena para wag siyang kumukuha ng mga motor sa kapitbahay? Well, sa normal na pag-iisip, talagang hindi nga pwedeng ikulong. Kahit nga yung mga nasa normal na pag-iisip, hindi nga natin kinukulong na katulad yan is parang aso ang pagkakaalam ko na nakakulong. Siyempre meron tayong mga facilities na pwedeng ilagay yung mga anak natin kung ganito ang kanilang mga sitwasyon. So, ang alam ko, merong ata ang DSWD sa mga ganitong mga problema na may problema sa pag-iisip, tapos hindi dapat ikulong. Ako, attorney, kaya ako tinatanong kanina kung may problema sa pag-iisip yung anak, kasi anybody or if your child has mental issues, he's still considered as child, no? Yung kanyang, kahit ganun, nasa right age pa siya. Kaya ako natanong yon. Nonetheless, hindi po tama. Tama yung sinabi mo, attorney. Kaya normal yan, kaya hindi siya normal.
na individual, hindi siya dapat ikadena. Merong tamang intervention. Tama po. Kung inaakala nating dapat ilagay ito sa isang mental facilities or other rehabilitation programs, ay hindi po dapat within our means ang tayong gagawa ng paraan to prevent our son of doing something wrong. Angie? Okay? Yes, ma'am. Para po sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, pati na rin po ang ating complainant, sinubukan pong kontakin ng ating action center yung inirereklamo. Subalit, hindi raw po muna sila magsasalita sa ngayon. Okay, mayroon tayong resource person, si Chief Master Sergeant Jerry Bernaldez, ang Chief Investigator ng Pilar Municipal Police Station ng Bohol PPO. Magandang hapon sa iyo, Sergeant Bernaldez. Yes po ma'am, magandang tanghali po sa atin lahat na Sarge. tagapakinig. Oo, Sarge, napuntahan niyo ba yung bahay nitong ating complainant na kung saan yung kanyang anak nakatali, nakakadena? Yes po ma'am. Pumunta kami kaagad doon pag tawag ng krami na pumunta kami doon. So ano ang kasi may findings reklamo. natin and ano yung action taken ninyo? Yung pagdating namin doon ma'am, nagdala kami ng barangay officials para witness kami. And then pagdating namin doon sa bahay, yung lulo at saka lula, may isang room doon na doon nila ilagay si Daniel. Daniel Padiranga. Wala naman kanina, sa nakita namin doon, wala naman kanina, pero sabi nila hindi nila pinlabas kasi pag nilabas nila ay mag-agaw ng motor. Kahit sinong motor na makita niya ay dalhin niya kahit saan. Oo, So yun ang Sarge. problema nila. Sergeant, Yes, pero ma'am. dinatnan nyo ba doon yung anak? Nakakadena ba siya o wala siya doon sa bahay nung pinuntahan nyo? Nandun sa kuan ma'am, nandun yun sa room. Yung sa room nasa na kwarto. nandun siya. Pero hindi siya nakadina. Okay. Ah. Oo. Sa inyong assessment, may sinama sana kayong pwedeng mag-evaluate sa mental health nung anak, no? Kasi ibig sabihin, pag kanyang kinukulong beyond control yan, hindi yan makontrol, no? Baka naman kailangan ng mental assessment or physical assessment doon sa kondisyon nung anak. Okay, ma'am, nandito ang father, yung father ba, ng father ng anak O sige, baka pwede nating makausap. para siya makapagbigay ng yung suggestion yun. Sige, Kung sige. paano natin gawin yan. Yung problema nila. Pwede ba nating makausap? Okay. O kahit hindi na natin ipakita yung kanyang muka, Ito no? po ma'am, si Roldan Padiranga, yung papa ng yung Daniel. Yes ma'am, good morning ma'am. Opo, Sir Roldan, ano po ang dahilan? Totoo nga po ba na kinadena daw po ang yung anak dahil sa pagkuha nito ng mga motorsiklo? Lolo? Hindi po kinadina ma'am, kinulong lang po sa isang kwarto. Oh, okay. Hindi siya kinadena. Hindi siya Oo, kasi gusto ko pong ipaalam sa inyo na labag po yun sa batas, no? Hindi po yun nararapat gawin at pwede po kayong magkaroon ng criminal cases kung sakaling gawin nyo po yun, no? Pero ano pong kadahilanan? Bakit nyo po siya kinukulong sa kwarto? Ano ma'am, marami ng sakripisyo ma'am kasi pag nasa labas siya, nangangarnap siya ng motor. Pumupunta ng Panglao. Pagkatapos yung motor doon, iniiwan lang doon. So, maraming beses, hindi lang isa, dalawa. Marami ng complaint pati ang barangay namin. Tatay Rolly, Yes ma'am. totoo po bang na-involve ang inyong anak sa illegal drugs? Gumagamit po ba siya? Yes po ma'am, surrenderi po yan siya ma'am. Okay. Ang anak ko ma'am, surrenderi po. Opo, sir, napakita niyo na po ba siya sa doktor para i-assess yung kanyang mental health? Dati po ma'am, narehab na po yan siya ma'am. Tinulungan po kami ng DOH sa Cebu. So, naano siya, na balik sa normal. Oo. Kaya nga, pinaaral namin pagbalik dito kasi gusto niya mag-aral. Oo. So, hindi siguro niya kinaya yung pag-aaral niya. Bumalik na naman sa dati. So, ibig niyo sabihin, Hanggang- bumalik sa dati, nagda-drug siya ulit? Hindi naman siya nagdadrugs. Parang hindi lang niya kinaya yung ano ma'am. Yung, kasi nag-aaral kinaya yung problema sa school. So, sir, ano po ang plano niyo ngayon sa kanya? Ano po ang intervention na iniisip niyo pong nararapat na dapat gawin sa inyong anak? Kasi po, hindi pa rin po tamang ikulong niyo siya dyan nang wala pong
medical or court order man lang po, no, na pwedeng sabihin, dahil ganito siya, beyond control siya or what, hindi niyo po siya pwedeng ikulong ng basta-basta dyan sa inyong bahay. Yun din po ma'am, ang gusto namin hilingin sana ma'am na matulungan siya uli ma'am, kahit na marehab lang mo. Sana mapunta siya ng rehab uli. Okay. Kung pwede lang po. Attorney, meron ka bang gustong sabihin kay Tatay Rolly? Well, Tatay Rolly, alam natin na ito ay anak niyo ito po, no? At ito ay mahal niyo na anak. So, ang maganda siguro is kung merong mga ganitong mga sitwasyon na yung anak nyo ay kailangan ng medical or mental intervention is idulong po sa mga proper na mga government facilities. So, actually, Attorney, Sergeant Bernaldez, di ba meron tayong barangay drug clearing program, tama? Yes, ma'am. Itong anak nila, pwede mong i-refer ito sa barangay para gamitan ng assist-tool. Yung tinatawag nating assist-tool, ito yung i-evaluate siya sa alcohol, substance, drugs, and all, no? Para makita kung ano yung level ng kanyang affectation, yung severity ng kanyang involvement sa drugs or vices. And from that recommendation, Sergeant Bernaldez, ire-recommend siya ng health worker ng barangay kung siya ba ay dapat dalihin sa barangay yung community-based drug rehabilitation program or dapat ba siyang dalhin na sa health facilities para i-accommodate yung kanyang mental health problem. So, For medication. For medical intervention. So, kailangan nating i-refer. Of course, may mga prosesong dadaanan sila, Tatay Rolly, may mga affidavit sila or mga waiver silang kailangan pilapan sa barangay, parang itong kanilang anak ay masubject for barangay drug clearing program. Kasama na doon yung rehabilitations. At, Sergeant Bernaldez, may mga facilities tayong nagbibigay ng free or kung meron mang mga bayarin, ay may mga program ang local government to help you, no, na itong anak mo ay mailagay sa rehabilitation program. Sergeant Jerry Bernaldez, anong pwede mong gawin ngayon? No, anong pwede niyong maitulong kila Tatay Rolly? Yes, ma'am. Salamat po, ma'am. Hello, ma'am. Apo. Kasi humingi kami ulit ng tulong sa DOH sa Cebu, ma'am, para maibalik siya sa rehab. Oo. Kaya lang po, tinanggihan na po kami, ma'am, kasi tapos na daw silang tumulong. Ha? Si tinanggihan po kami ng DOH Cebu. Sir, Ilang beses na po ba siyang na-rehab, sir? Ilang beses na po na-rehab tong... una, pinasok namin siya sa private. Pagkatapos wala na yung private na violation yata, may kulang sinarado yon. Hindi yung public. There is yung 360 degrees. Ngayon, tinulungan kami ng DOH para mapatuloy ang yung rehab niya kasi hindi pa siya normal. Pinasa sa private. Naano siya doon, ma'am, na balik normal na siya. Kumbaga, okay siya. So, binalik na sa amin. Yun nga po, bumalik din ang pagkaano niya, yung nasiraan na po ng bait. Okay. Kaya na, humingi rin ako ng tulong ulit sa DOH na pwede bang ibalik. So, ang support ng DOH, ma'am, hindi na raw pwede kasi... Sir, ang tanong, ano po ang evaluation ng doktor sa kanya? May sira na po ba siya ng ulo or kaya pa pong madaan sa rehabilitation? Ano po yung diagnosis Kaya pa po, ma'am. Kaya pa po sa rehab, ma'am. Okay. Yun lang po. Basta, ang problema, ma'am, yung DOH. wala talaga, ma'am, pang gastos para rehab. Palagay ko, Sir Rolly, pwede po muna nating ibalik ulit sa start para evaluate po natin sa Barangay Drug Clearing Program. Pwede po yang i-refer, magpatulong po tayo sa kapulisan, sa R5 natin, no? Or kahit si Sergeant Bernaldez, ma-assist itong si Rolly sa barangay para mag-undergo siya ng assist tool. Yung sinasabi ko nga na alcohol, substance, smoke, may ano yun may acronym yung assist tool na yun.
para based doon sa evaluation, magkakaroon ng recommendation yung doktor doon kung saan siya nararapat dalhin. At of course, kung kaya ng government na tulungan siya, tutulungan siya ng gobyerno. Ngayon, kung hindi po kakayanin, dapat po magkaroon po ng legit na evaluation sa kanya para hindi rin po kayo kagaya nito na irereklamo po kayo at baka mabuti po tumawag muna si Ma'am Reyna sa atin. Paano po kung nagsampan na siya agad ng kaso? Diba? So lalo na't hindi niya alam yung sitwasyon, yung tunay na sitwasyon na nangyari po sa inyong anak. Ma'am Reyna, si Ma'am Reyna po. Ma'am Reyna, narinig niyo po yung sinabi ni Tatay Rolly. Ano po ba ang suhestyon po ninyo na nais niyo sanang pag-usapang dalawa para po sa ikabubuti ng inyong anak? Naputol ang linya ni Nanay Reyna, no? Nonetheless po, Sergeant Bernaldez, Yes, pwede ma'am. mo ba kaming bigyan ng assurance na itong si Tatay Rolly ay masamahan nyo, no, sa barangay para mag-undergo siya ng evaluation? I-assist ninyo. Baka Yes, hindi ma'am. kasi rin kaya na nila Tatay Rolly, lalo baka matatanda na sila. Okay, ito si Nanay Reyna. Nanay Reyna. Hello po. Nanay Reyna. Hello. Alias Hello, Nanay ma'am. Reyna. Nanay Reyna, ano po ba ang may other suggestions po ba kayo? Base na rin po sa nabanggit ni Tatay Rolly? Parang sa atin po, tama po ba yun? Matanong ko lang po, tama po ba yung kinukulong nila sa kwarto yung anak ko? Ma'am, sa sitwasyon po ng anak ninyo ngayon, lalo po't mayroon na po siyang mental issue, mas makakabuti po yun. No? Makakabuti po yun sa inyo dahil lahat po ng kasong kakaharapin niya, dahil po kung may mental health siya, kayo ang mananagot. Tama ba yan, attorney? Parents po. Civil liability, di ba? Guardians o Oo. yung parents. Siya ang mananagot. Halimbawa, ninakawan, yes po. Motor. ninakaw yung motor, wala nga po siya sa tamang pag-iisip at nasira yon or nawala. Kayo po ang magbabayad nun. Ayan, so hindi daw po nakakulong ang anak niya. At hindi rin nakatali. Yes. Nasa isang room lang para wag na siyang makagawa pa ng mas malala pa doon. Lalo na't may involvement pala ito sa drugs. Yeah. Nanay Reyna, ano pong masasabi nyo? Maganda po siguro magkaroon kayo ng mas maayos na communication ni Tatay Rolly para po pareho po ninyong pagtulungan kung paano susolusyonan itong problema ng inyong anak. Pero ako po personally, dahil kami po sa Police Community Relations ay involved sa monitoring ng Barangay Drug Clearing Program ng ating gobyerno, we recommend po na isubject ulit ang inyong anak sa Barangay Drug Clearing Program para ma-evaluate po yung kanyang sitwasyon. At sila po ang magsasabi kung saan nararapat na intervention program ng government pwedeng mag-avail itong inyong anak. Salamat. Okay. So, Tatay Rolly and Nanay Reyna, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa programa namin na maidulog po ang inyong sitwasyon. Ganun pa man kay Sergeant Bernaldez. Sergeant Bernaldez, hahanapan ka namin ng report, ng action taken natin at pagtulong, no, sa pamilyang ito para ma-i-refer natin sila. Wala namang ibang pwedeng tumulong sa kanila lalo na't na-i-refer na ito sa ating tanggapan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Marami pong salamat.